Ako si Victoria. Nakatira ko ngayon bilang permanenteng residente sa Amerika, kasama ang aking asawa na si Jogon at ang aming kambal na anak na sina Michael at Micaela. Sa bawat kwentong napapakinggan ko sa inyong programa ay unti-unti akong naiinganyo upang ibahagi din ang naging karanasan namin ng aking asawa na si Jogon. Dahil sa nakakatakot ito, hindi namin ito naranasan sa Amerika dahil naranasan namin ito sa mismong bansa ng Pilipinas. Isa rin ako sa magpapatunay na ang ating bansa ay masasabi ko nga punong-puno ng mga nilalang na hindi aakalain ng iba na mayroon pala. Taong 1990 ay bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa na si Jogon. Pareho na kaming may sapat na pera upang bumuo ng sariling pamilya. Lumipat kami noon ng tirahan. Nakatira kasi kami noon sa Maynila, pero napag-usapan namin ni Jogon na lumipat ng probinsya upang makapagsimula ng panibagong buhay at para na rin malayo kami sa mga polusyon na kadalasan ay mayroon sa Maynila. Pero kami, laki sa Maynila ni Jogon, kaya wala kaming kaalam-alam kung papaano ang kabuhayan sa probinsya. Naisipan lang talaga namin noon na probinsya tumira kasi naririnig namin sa mga kapitbahay namin noon na mahangin at maganda ang tanawin sa probinsya. Noong ikinasal kami ni Jogon ay dumayo kami sa mga probinsya sa Visayas. Napadpad kami noon sa baryo ng Pusay, isa siyang maliit na baryo na malapit sa kagubatan. Medyo magkakalapit ang mga bahay ng bawat isa at ayon din sa mga natanungan namin doon ay mababait daw ang mga tao. Noong dumayo nga kami sa baryo ng Pusay ay doon namin naisipan ni Jogon na manirahan kahit saglit lang. Nagrenta kami noon ng bahay doon na may malaking hardin sa likuran na siyang tinitirhan namin panandalian. Sinadya talaga namin ni Jogon na magkaroon ng gulayan na hardin para magkaroon kami ng libangan. Isa kasi sa mga pampalipas oras naming mag-asawa ay ang magtanim at mag-ani ng mga gulay. Paglipat namin doon sa may bahay na yon ay magaan ang pakiramdam ko. Karamihan din sa mga nakakasalamuhan namin ni Jogon ay mababait at binibigyan pa kami ng pagkain na sinyalis daw ng pagtanggap sa amin ng baryo. Sinabihan ko pa nga noon si Jogon na bilhin na namin ang bahay kaysa naman rentahan namin dahil mukha namang maganda sa baryo. Dagdag ko pa ay mabait ang mga tao at maganda ang paligid. Tiyak na magiging masagana ang pamumuhay ng aming pamilya. Umiling pa noon si Jogon at sinabi sa akin na subukan pa rin namin na kilalanin pa lalo na ang mga tao sa baryo at pagmasdan ang paligid kahit 3 araw lang. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod kay Jogon. Lalo na't alam ko na rin na hindi magpapatalo ang aking asawa. Nanatili lang ako noon sa loob ng bahay dahil nawalan ako ng ganang lumabas. May mga tao pa rin noon na kumakatok sa pintuan namin at dinadalhan kami ng pagkain pero si Jogon na ang kumukuha ng mga yon. Dinaig pa nga namin ang sikat na artista dahil sa dami ng nagbibigay sa amin. Pagpatak ng gabi, inaasahan namin ni Jogon na wala nang darating na bisita pero nagulat na lamang kami nang may kumatok pa sa pinto. Ako na nagboluntaryo na buksan ang pinto at bumungad sa akin ang isang babae. Nagpakilala siya sa pangalang Jonah. Kaedad ko lang si Jonah. Meron din siyang porselanang kutis at napakagandang muka. Ngumiti ako kay Jonah at tinanong kung anong kailangan niya sa amin. Sinabi niya naman na kagagaling lang daw niya nga magtrabaho sa kabilang baryo at noon nalaman daw ni Jonah na may bago siyang kapitbahay ay pinuntahan niya raw agad. Binigyan ako ni Jonah ng isang kwintas na may palawit na mahabang pangila. Nang hawakan ko ang dulo ng pangila ay napangiwi pa ako dahil matulis ito. May dugo rin na namuo sa daliri ko. Pagtingin ko kay Jonah ay titig na titig siya sa aking daliri. Tumikhim ako kaya napunta ang atensyon niya sa akin. Ngumiti siya sa akin at sinabihan ako na galing pa raw ang pangil na iyon sa isang matapang at mabangis na hayop.
Ngumiti din ako sa kanya at nagpasalamat sa kanyang bigay. Tumingin siya sa loob ng bahay namin. Tinanong ko siya kung gusto niyang pumasok at pumayag naman si Jonah. Pagpasok niya sa bahay ay nagtanong siya kung nasaan daw ang daanan papunta sa gulayan namin. Tinanong ko siya kung papaano niya nalaman na may hardin kami at sinabi naman niya sa akin na nakikita niya raw sa may balkonahin ng bahay niya na nasa tabi lang pala ng bahay namin. Matagal na rin daw kasing bakanti ang bahay na aming tinutuluyan noong mga oras na yon. Nabanggit pa sa akin ni Jonah na siya raw ang nagtanim karamihan sa mga gulay na nasa hardina. Tuwang-tuwa naman akong nagtanong kung mahilig siya sa halaman at tumango naman siya. Pakiramdam ko noon ay nakahanap ako ng bagong kaibigan. Nabanggit ko nga rin sa kanya na mahilig din ako sa mga pananim, lalo na sa mga gulay. Itinuro ko kay Jonah ang daan patungo sa aming hardin. Nagulat pa ako nang makita na naroon si Jogon at nagtitingin-tingin sa mga halaman. Pinakilala ko muna si Jogon kay Jonah sa isa't isa bago ko muling kausapin si Jonah. Sinabi ko kay Jonah na napakaganda ng mga halaman na tanim niya. Napansin ko ang maliit na ngiti sa labi ni Jonah. Lumingon pa siya sa akin at sinabing magaling daw siya mag-alaga ng tanim at bawat bagay na ibinabaon niya sa lupa ay sinisigurado niyang masagana. Tinanong ko siya kung anong klaseng pampataba ang ginagamit niya, pero sa halip na sagutin ako ay lumapit lang siya sa akin, saka ko niyakap at nagpaalam na rin na aalis na. Ihahatid ko pa sana siya palabas ng bahay pero hindi siya pumayag, saka tinalikuran kami at nagkatinginan kami ni Jogon. Sinabi niya sa akin na weirdo daw si Jonah. Tinanong ko naman siya kung bakit niya sinabi iyon at sabi niya ay iba raw ang tingin at paraan ng pagngiti niya. Tinawanan ko pa si Jogon at sinabi na baka hindi pa siya masyadong komportable kay Jonah kasi hindi niya naman nakausap. Umiling sa akin si Jogon. Nakipag-argumento pa siya na may kakaiba daw talaga kay Jonah. Masama raw siyang tumingin, lalo na raw sa akin. Sinabihan ko si Jogon na antok lang ang dahilan, kaya siya nag-iisip ng ganoon. Sinabihan ko na lang si Jogon na pumasok na ng bahay at ihahanda ang aming tulugan. Papasok na rin sana ako ng bahagyang makarinig ako ng pagtawag sa pangalan ko. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko si Jonah na nasa balkonahe. Sa may paa niya ay may nakita kong isang sako. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog at sinabi niya naman sa akin na may gagawin pa raw siya. Hindi ko maiwasan na sabihin ang patungkol sa sako na nasa kanyang ibaba at nang tignan niya ito ay ngumiti siya at sinabing proyekto niya lang daw iyon. Nagpaalam lang ako noon kay Jonah at pumasok na sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising para mag-jogging sa baryo namin. Isa na kasi iyon sa mga nakakagawian ko noon pa. Kasama ko si Jogon habang tumatakbo kami palibot ng baryo. Pabalik na kami sa aming bahay nang may madaanan kaming tatlong babae na nag-uusap. Hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nila. Base sa kanilang pinag-uusapan, may natagpo ang ulo daw ng isang babae malapit sa gubat. Hindi lang daw isa kung hindi dalawang ulo raw. Nagkatinginan kami ni Jogon. Tinanong ko si Jogon kung narinig niya ba ang sinabi ng mga babaeng nadaanan namin. Sinabi niya naman na narinig niya raw at gusto niya raw makita ang sinasabi ng mga ito. Hindi na ako nakaangal pa nang mauna na si Jogon upang pumunta sa parte ng baryo na malapit sa gubat. Malayo pa lang kami ni Jogon ay natatanaw na namin ang nagkukumpulang mga tao. Nang makalapit kami ay agad kaming nakipagsiksikan ni Jogon at nang matanaw ko nga ang sinasabing ulo ng mga babae kanina ay halos masok ako. Wasak na kasi ang mukha at nakabuklat pa ang mata. Niyakap ko pa si Jogon at ipinikit ang aking mata upang hindi ko yun makita pa. Narinig ko ang bulong ni Jogon na demonyo raw ang may gawa nun.
Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Akmang aalis na sana kami nang makarinig kami ng boses ng isang babae. Iyon ang babae. Iyon ay si Yuri. Siya ang unang babae na sumalubong sa amin ni Jogon magmula noong dumating kami sa baryo. Narinig ko si Yuri na sinabing posibleng si Jonah raw ang may gawa ng krimen. Narinig ko rin si Tina, nakakambal ni Yuri, na sumang-ayon at sinabing hindi raw imposible na magawa iyon ni Jonah. Nakuha noon ang atensyon ko kaya tumingin ako kay Yuri at kay Tina. Tinanong ko sila kung bakit nila sinisisi si Jonah, pero bago ba man nila ako masagot ay narinig ko na ang boses ni Jonah. Umiiyak siya. Sinabi niya na wag daw siyang sisihin dahil wala siyang kasalanan. Matagal na raw na napatunayan noon na wala siyang kasalanan sa mga patayan at aswangan na nagaganap daw noon sa Baryo Pusaya. Nang tignan ko si Tina at Yuri ay nakangisi lang ito. Sinabi ni Tina na hindi naman talagang mapapatunayan ang isang bagay na walang ebidensya at sisiguraduhin daw nila na makakahanap sila ng sapat na ebidensya para daw mapaalis si Jonah sa baryo. Pagkatapos iyon sabihin ni Tina ay tumalikod na ito at umalis doon. Sumunod din si Yuri sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sundan ang magkakambal habang hila-hila ang kamay ni Jogon. Nang makalapit ako sa kanila ay agad kong tinanong kung bakit ganoon sila makapagsalita kay Jonah. Si Yuri ang sumagot sa akin. Kinuwento niya sa akin na minsan na raw nagkaroon ng issue sa baryo si Jonah. Noon daw kasi ay isa lamang bagong salta sa baryo si Jonah. Mabait daw si Jonah pero magmula raw noong dumating ito ay unti-unting nawawala ang mga bata. Ang mga batang kadalasan na inuutusan na pumunta ng tindahan tuwing gabi. Kala ng mga magulang daw ay naligaw lang ang anak nila hanggang sa matagpuan nila ang mga bangkay sa bahay ni Jonah. Nasa bahay daw ni Jonah natagpuan pero maging si Jonah ay nagulat din sa nakita. Sinabi raw ni Jonah sa kanila na wala daw siyang kaalam-alam sa mga nagaganap at baka raw may ibang tao na naglagay sa bahay niya. Napatunayan naman na inosente si Jonah pero hindi na nagbago ang tingin sa kanya ng mga taga-baryo. Ikinuwento pa ni Tina sa akin na hindi raw sila naniniwalang inosente si Jonah, sapagkat saksi raw sila ni Yuri na isa raw aswang si Jonah. Nagulat kami ni Jogon sa sinabi ni Yuri. Tinanong pa ni Jogon kung sigurado daw pang aswang si Jonah, lalo na't hindi naman daw totoo ang mga aswang. Tumango si Yuri. Totoo raw ang mga aswang at si Jonah raw ang patunay. Naghahanap na lang daw silang magkakambal ng ebidensya laban kay Jonah pero masyado raw ito nga malinis magtrabaho. Binalaan din kami ni Tina na mag-iingat daw kay Jonah dahil delikado daw si Jonah. Pagkatapos nilang sabihin iyon ay umalis na si Yuri at Tina. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jogon. Tinanong ko si Jogon kung naniniwala ba siya sa sinabi ng kambal pero tanging kibit balikat lamang ang sinagot niya sa akin. Noong oras na iyon ay hindi ako mapakali. Halos maghapon ay nasa tabi lang ako ni Jogon. Hindi rin mawala sa isip ko noon ang kinuwento ni Yuri at Tina dahil may parte sa akin na naniniwala pero may parte na hindi. Pagdating ng gabi, maaga kaming nagpahinga ni Jogon. Sa ikalawang palapag ng aming nirentahang bahay, mayroong balkonahe kung saan matatanaw ko ang hardin sa ibaba. Maagang natulog si Jogon na habang gising na gising pa rin ako. Hindi ako makatulog kaya naisipan kong magpahangin sa balkonahe. Nasa bandang 10:00 na ng gabi noong mga oras na yon. Pagdating ko sa balkonahe ay sinilip ko kaagad ang aming hardin. Pero laking gulat ko na lang nang makita si Jonah na may inililibing sa lupa. May hawak siyang pala. Aalis na sana ako nang umangat ng tingin si Jonah. Sinenyasan niya akong bumaba. Medyo nag-aalangan pa ako pero mas nanaig ang kagustuhan kong malaman ang kanyang ginagawa. Pagbaba ko ay pumunta kaagad ako sa hardin. Naabutan ko si Jonah.
Nakaupo sa lupa habang hinahaplos ang nakaumbok na lupa. Tinanong ko siya kung ano ang nilibing niya sa lupa at kung anong ginagawa niya sa aking hardin. Sinagot naman niya ito at sinabi niyang mahilig daw siyang magtanim kung nalulungkot siya. Dala raw ng pagbibintang sa kanya. Naisipan niyang magtanim na lang daw sa may gulayan namin. Naiinis ako sa sinabi niya. Sinagot ko na hindi niya iyon gulayan at amin iyon. Kaya wala siyang karapatan na basta-basta na lang tatawid sa aming bakuran. Natigilan si Jonah, lumingon siya sa akin nang walang kahit anong ekspresyon sa muka. Tinanong niya ako kung naniniwala daw ba ako sa pagbibintang sa kanya. Hindi kaagad ako nakasagot. Maya-maya pa ay nagsalita si Jonah na wala raw iyong katotohanan at napatunayan niya na wala daw talaga siyang kasalanan. Sinabi ko naman na wala naman akong pinaniniwalaan sa kung anumang balita. Ngumiti sa akin si Jonah. Lumapit siya sa akin at nang malapitan niya ako ay hinawakan niya ako sa aking pisngi. Natamaan din ng ilaw ng buwan ang kanyang muka, kaya nakita ko ang sarili ko sa mata niya at hindi ko napigilan na itulak si Jonah. Baliktad kasi ang aking refleksyon sa mata ni Jonah. Hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga kasabihan noon ng mga matatanda sa mga aswang. Pero noong nasaksihan ko ay nalaman kong hindi tao si Jonah. Malakas ang tibok ng puso ko noon at hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa gulayan. Maya-maya pa ay ngumiti si Jonah at sinabi na mag-iingat daw ako. Tumango na lang ako sa kanya at nauna na akong maglakad papasok ng bahay namin. Dire-diretso akong umakyat sa kwarto namin at nang tumingin ulit ako sa aming balkonahe ay hinahaplos na naman ni Jonah ang nakaumbok sa lupa. Natulog na lang ako noon at nagdasal na sana ay panaginip lang ang nangyari. Pagdating ng umaga agad kong kinuwento kay Jogon ang nangyari kagabi. Nagalit pa sa akin si Jogon kasi lumabas daw ako nang tulog siya. Sinabi ko naman na gusto ko lang magpahangin pero pinagalitan niya ako kasi nakipag-usap daw ako kay Jonah. Ngayon binalaan na raw kami na baka aswang siya. Sabi ko kay Jogon na nakita ko ang refleksyon ko nakatiwarik sa mata ni Jonah. Sinamaan ako ng tingin ni Jogon at sinabi wag daw akong magbibiro ng ganon. Hindi ko na lang dinipensahan ang sinabi niya dahil ayoko naman na magkasagutan kami lalo. Inaya ko na lang si Jogon na kumuha ng gulay sa may gulayan sa may hardin kasi magluluto na ng ulam. Pumayag din naman siya sa aking gusto. Pagpunta namin sa hardin ay nagsimula kami kumuha ng mga gulay. Kukunin ko na sana ang isang pirasong gulay nang mahawakan ko ang isang malapot at pulang likido. Pinakita ko ito kay Jogon. Inamoy ito ni Jogon at sinabi niyang dugo raw iyon. Sinubukan kong amuyin pero amoy dugo talaga. Kinabahan ako at tinignan pa ang paligid ng aming gulayan. Wala namang dugo sa paligid. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng sigawan sa labas ng bahay. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jogon at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Napasinghap ako nang makita na mayroong katawan ng tao sa harapan ng bahay namin. Wala din itong ulo. May mga tao rin doon. Agad na nagpaliwanag si Jogon na wala kaming kinalaman sa nangyari at dayo pa lang kami. Sa kabutihang palad ay ganoon din ang sinabi ng ibang kabaryo. Pilit naman akong pinapakalma ni Jogon. Tinignan ko ang mga taong nagkakagulo sa harapan ng bahay at nakita ko roon si Jonah. Ngumisi muna ito sa akin bago siya tumalikod. Hahabulin ko nga sana siya kaso pinigilan ako noon ni Jogon. Tinanong pa kami ng mga opisyal sa baryo na iyon at lahat ng katotohanan ay sinabi namin ni Jogon. Pagkatapos maalis ang bangkay sa harapan ng bahay namin ay pumasok na ulit kami sa bahay. Nung araw na iyon ay sobrang bigat ng pangyayari. Hindi rin ako mapakali habang naglilinis sa bahay. Bandang 6:00 ng gabi ay sinabi kong muli kay Jogon na may nilibing si Jonah kagabi. Sinabi ko na subukan naming hukayin para naman malaman namin kung ano ang hinukay niya.
Nag-alangan pa si Jogon pero sumunod din siya sa akin. Kinuha niya ang pala bago kami pumasok sa may hardin. Agad kong tinuro kay Jogon ang umbok na lupa. Inapag-apakan pa ito ni Jogon at sinabi sa akin na malaking bagay daw iyon. At tinanong niya ako kung sigurado daw ba ako sa gagawin namin. Tumango ako kay Jogon. Sinimulan niya namang hukayin ang umbok ng lupa na yon. Ilang minuto din siyang naghukay bago makakita kami ng sako. Naalala ko rin noon ang sako na nakita ko sa paanan ni Jonah nung nasa balkonahe siya. Parehong pareho sa nakabaon sa ilalim ng lupa. Kinuha ito ni Jogon at unti-unting binuksan. Nanlaki ng tuluyan ng aking mga mata nang makita na isa itong bangkay na walang ulo. Nanginig ang buong katawan ko at agad kong sinabi kay Jogon na ibalik sa hukay ang bangkay. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng boses sa loob ng bahay. Boses iyon ni Yuri, Jonah at Tina. Mahina kong sinabihan si Jogon na bilisan ang pagbaon ng bangkay, pero noong akmang sasandok na ulit ng lupa si Jogon ay bumukas ang pinto ng hardina. Nakita ko kung papaano manlaki ang mukha ni Yuri at Tina habang nakatingin sa mga nahukay sa lupa. Sinabi ni Jonah na nakita niya raw kami nga nagbabaon ng isang sako na sa hula daw ni Jonah ay katawan daw ng tao. Agad na nagsalita si Jogon na hindi iyon totoo, pero ngumisi si Jonah at tinanong kami kung bakit daw kami naguhukay. Bago pa man ako makapagsalita ay inagaw na ni Yuri ang pala kay Jogon. Muli siyang naghukay sa lupa at nakita roon ang isang sako. Si Jonah na mismo ang nabukas ng sako. Lahat kami ay napapasinghap sa nakita. Nanginginig ang aking buong katawan na lumapit ako kay Jogon. Nagpaliwanag ako na hindi namin iyon alam pero napapailing si Yuri. Sinabi na rin sa akin ni Yuri na nakita raw nila kami na naghuhukay at ibinabaon muli ang sako na may bangkay. Sinabi pa ni Tina na nasa harapan na raw ang ebidensya. Hindi pa nga raw nila akalain na kung sino pa ang binigyan nila ng babala ay siya pang may sala pala. Hinawakan ako ni Yuri sa kamay habang hawak-hawak naman ni Tina si Jogon na hindi nanlaban. Nakayuko lang ito. Sinigawan ko pa si Jogon na gumawa ng paraan pero nakayuko lamang siya at nang maramdaman ko si Jonah ay malakas ang puwersa ko na nilapitan ito saka sinabunutan. Sinabunutan niya rin ako at hanggang sa magpagulong-gulong na lang kami sa lupa. Naibabawan din ako ni Jonah at bumulong siya sa akin na kami raw muna ang sumalo sa kademonyohan na ginagawa niya. Hindi na ako nakasagot pa nang hilahin ako ni Yuri papatayo. Pilit pa akong nagpupumiglas. Pero masyadong malakas si Yuri. Paglabas namin ng bahay, binigay kami ni Yuri at Tina sa mga otoridad. Natagpuan ko na lang ang aking sarili noon na nasa kulungan na habang si Jogon ay nananatili pa rin nakayuko. Hindi ko na napigilang sampalin si Jogon. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya umiimik at sinabi niya naman sa akin na nag-iisip daw siya ng paraan para makalaya. Muli kong sinabihan si Jogon na wala kami magagawa at lahat na iyon ay kasalanan ni Jonah. Hindi rin ako makapaniwala noon na kami ang tinuturong kriminal ni Jonah. Sigurado din ako na lahat ng iyon ay planado ni Jonah. Sinabi sa akin ni Jogon na natatakot daw siya sa kahihinatnan namin. Naduduwag daw ang asawa ko. Kinuwento niya sa akin na habang sinusubukan niyang magpumiglas kay Tina ay bumulong daw si Jonah. Sinabi niya na mamamatay daw kami. Kinilabutan daw ang asawa ko kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Pero wala naman siyang maisip. Napahilamos na lang ako sa aking muka dahil hindi ko na rin alam ang aking gagawin. Ilang saglit pa ay binuksan ng isang pulis ang kulungan. Nakita ko rin si Tina at Yuri na naupo sa upuan sa harap ng mesa. Pinaupo kaming dalawa ni Jogon sa harapan nila. Nakita ko si Jonah na pumwesto sa likuran ni Yuri at Tina. Tumayo ako at akmang sasabunutan ulit si Jonah nang ilayo ako ng pulis. Tinignan ko na lamang si Yuri at Tina.
Sinabihan ko sila na wala kaming kinalaman at purong pagbibintang lang ang pinagsasabi sa amin. Sinundan din ako ni Jogon at sinabing si Jonah ang may kasalanan ng lahat. Siya ang may gawa ng lahat ng patayan na nagaganap. Tinignan ni Yuri at Tina si Jonah. Umiiling si Jonah. Sinabi ni Jonah na wala daw siyang kasalanan, lalo na't hindi naman daw sa bahay ni Jonah natagpuan ang mga bangkay. Tinanong ko si Yuri kung anong bangkay ang tinutukoy ni Jonah. Sinagot naman ni Tina na hinukay daw nila sa hardin at marami daw silang natagpo ang bangkay doon at iyong iba ay buto na. Naalala ko ang unang inkwentro namin noon ni Jonah at ang sinabi nitong may pataba daw na ginagamit. Tinignan ko si Jonah at nakangisi lang siya. Sasagot na sana akong muli nang magsalita ang aking asawa. Sinabi ng asawa ko na wala kaming kasalanan, lalo na tiwala pa naman kaming 1 linggo sa bahay na iyon. Sumabat din si Jonah at sinabing magmula raw noong dumating kami ay nagkaroon uli ng patayan. Nagmamakaawa na ako kay Yuri at Tina na maniwala sa akin, pero sinabi lang nila sa akin na masyadong halata ang patunay na kami ang pumatay at hindi si Jonah. Nahampas ko pa ang mesa dahil sa sobrang galit kay Jonah. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tina. Sinabi nito na bukod daw sa pagkakakulong ay meron daw kaparusahan ang ginawa daw namin. Tinanong ko kung ano iyon at sinabi ni Yuri na kamatayan daw ang parusa. Naramdaman ko ang paghawak ni Jogon sa aking kamay pero hindi iyon nagpapakalma sa akin. Tumawa pa ako at sinabing isang kabaliwan ang sinasabi nila, lalo na't hindi naman talaga kami ang pumatay. Pero nagsabi lang si Yuri na ngayon daw ay kailangan daw kaming ibigti sa harapan mismo ng marami. Magsasalita sana ako nang magsalita si Tina. Sinabi niya na sa halip daw na pagbibigti ay dadalhin na lang daw kami ni Jonah sa gubat at iiwan doon. Bahala na raw na mababangis na hayop ang magparusa sa amin. Tinignan ko si Jonah, nakangisi siya sa akin ng malawak at sa ngisi niyang iyon ay alam kong meron siyang binabalak. Bago pa man ako makapagsalita ulit ay may humawak na sa aking braso at hinila patayo. Gayon din ang aking asawa. Hinila kami ng mga pulis hanggang sa makalabas kami ng presinto. Nagulat kami ni Jogon dahil sa sari-saring pagmumura na natatanggap namin. Nababato pa kami ng bato na tumatama sa aking noo. Narinig ko pa ang sigaw ni Jogon sa taong bumato sa akin at ang pilit niyang pagpupumiglas sa mga taong may hawak kay Jogon. Tinignan ko na lang si Jogon at sinabihan siya na ayos lang ako. Tinali ng mga pulis ang mga kamay namin sa aming likod, saka humarap kay Jonah. Niyakap pa ni Yuri at Tina si Jonah at sinabing salamat daw sa tulong ni Jonah. Gigil na gigil ako dahil sa harapang panloloko nila. Ilang saglit pa ay humarap sa akin si Jonah. Niyakap pa ni Yuri at Tina si Jonah at sinabing salamat daw sa tulong ni Jonah. Gigil na gigil ako dahil sa harapang panloloko nila. Ilang saglit pa ay humarap sa akin si Jonah. Tinali niya ang aming leeg gamit ang lubid, saka hinila palakad. Para kami mga aso na naglalakad sa gitna ng mga tao na masasama ang tingin sa amin. Nilingon ko pang muli ang kambal at nagbabaka sakali na iligtas nila kami pero tinalikuran lang nila ako. Tinanggap ko na noon na mamamatay na ako. Nang makapasok kami sa gubat ay nagsalita si Jogon. Sinabi niya kay Jonah kung bakit niya iyon ginagawa at buong akala daw ni Jogon ay tinuturing kaming kaibigan ni Jonah. Tumigil sa paglalakad si Jonah. Binitawan nito ang tali at humarap sa amin. Nakangiti ito saka tumawa. Sinabi sa amin ni Jonah na wala raw siyang kaibigan at hindi raw niya kami tutulungan. Ang turing daw niya sa amin ay isang pagkain. Tinanong ko pang muli si Jonah kung aswang ba talaga siya at kung siya nga ba talaga ang nagbaon ng mga katawan na iyon. Sinabi niya naman na oo raw. Wala raw kasing hardin sa kanyang bahay kaya napagdiskitehan niya na maging imbakan ng pagkain ang hardin sa bahay namin.
Napatingin ako kay Jogon nang marinig ko siyang sumitsit. Napansin ko na wala nang tali ang kanyang kamay. Sinabihan ko si Jonah na may tao sa kanyang likuran dahil para mapalingon siya doon. Mabilis namang naglakad papalapit sa akin si Jogon at inalis ang pagkakatali ng aking kamay sa lubid. Inalis niya rin ang tali sa aking leeg. Habang inaalis ko ang tali sa kanyang leeg, ay narinig namin ang pagsigaw ni Jonah. Sakto naman na naalis na ang tali sa leeg niya. Kaya naman mabilis kaming tumakbo ni Jogon, pero laking gulat namin nang humarang sa aming harapan ang isang malaking aswang. May mahahaba siyang pangila. Naalala ko ang kwintas na may pangila na palawit. Kinuha ko ito sa aking leeg saka itinutok sa aswang. Narinig ko ang malakas na tawa ni Jonah at sinabi pa raw na wala raw kwentang panlaban ang isang pangil na pag-aari daw nila. Susuguri na sana kami ni Jonah nang marinig namin ang boses ni Yuri. Pumapalakpak ito kasama si Tina at may mga dala itong kutsilyo. Sinabi ni Yuri na magaling daw ang plano ni Jogon. Tinanong ko naman kung anong nangyari pero bago pa man ako masagot ni Tina ay sinugod na kami ni Jonah. Agad akong tinulak ni Jogon paalis sa pwesto ko, kaya siya ang nakalmot sa pisngi ni Jonah. Nakita ko naman si Yuri na sinugod si Jonah mula sa likod. Si Tina naman ay tinulungan ng asawa ko. Sumugod si Jogon kay Jonah saka sinuntok ito sa muka pero napatras lamang si Jonah. Ginamit ko na rin iyong pagkakataon para lapitan si Jonah at saksakin siya gamit ang sarili niyang pangila. Sinakal naman ako ni Jonah gamit ang isa niyang daliri. Pero agad din niya akong nabitawan dahil sinipa siya ni Jogon. Si Yuri naman ay tumalon sa likuran ni Jonah hanggang sa tuluyang makaupo si Yuri sa malapad na braso ng aswang. Inabot ni Tina ang kanyang kutsilyo at walang awang sinaksak ni Yuri ang noo ni Jonah. Agad na tinakpan ni Jogon ang aking mata pero nanginginig pa rin ako. Ramdam ko ang pagbagsak ni Jonah sa lupa. Nang alisin ko ang takip sa aking mata ay nakita ko si Jonah na nakahandusay sa lupa. Nakita ko pa na lumapit si Tina at akmang iaangat ang ulo ni Jonah para putulin ang ulo nito. Pinigilan ko na kaagad ang balak niya. Sinabi ko na hayaan na lamang ang katawan ni Jonah at umalis na kami. Hindi pa sana gusto ni Yuri at Tina. Pero sumigunda naman sa akin si Jogon. Umalis kami ng gubat na may kaunting galos sa katawan, dala ng pakikipaglaban sa aswang. Habang naglalakad ako ay hindi ko napigilan na tanungin si Yuri kung anong ibig niyang sabihin kanina na magandang plano ni Jogon. Doon kinuwento ni Yuri na habang nagpupumiglas daw ako sa may pulis ay kinausap daw ni Jogon si Tina na sundan daw sila sa gubat. Kasi nararamdaman daw ni Jogon na may balak si Jonah. Narinig daw lahat ni Tina at Yuri ang mga inamin ni Jonah. Kaya labis daw ang galit na nararamdaman nila para dito. Ngumiti ako sa asawa ko at sinabihan si Jogon na masaya ako dahil naisagawa ng maayos ang naging plano niya. Pagbalik namin sa baryo ay napapansin ko na napapatingin sa amin mag-asawa ang mga tao. Sinabihan kami ni Yuri na wag daw mag-alala dahil bago raw sila umalis ni Yuri at Tina ay kanina pa pinaliwanag na rin nila sa mga ito ang plano. Napangiti ako at nakahinga ng maluwag. Nagpapasalamat din ako kay Yuri at Tina dahil kung hindi sila dumating ay baka hindi rin agad matalo ang aswang. Ginamot muna kami sa pagamutan bago kami umuwi ni Jogon. Pag uwi namin sa bahay ay agad akong nag-impake. Tinanong ako ni Jogon kung aalis na ba kami o mananatili pa kami sa bahay na iyon. At sinabi ko naman sa ibang bansa na lang kami bumuo ng pamilya. Hindi naman sa ayaw ko sa Pilipinas. Ito ay dahil sa ayoko nang maalala ang pangyayari na iyon na halos buhay namin ang nakasalalay. Sa kabutihang palad ay pumayag si Jogon sa aking gusto. At noong araw din na iyon ay umalis kami sa baryo na iyon nang may sapat na pagpapaalam sa mga kabaryo at kay Yuri pati kay Tina. Kasalukuyan narito kami sa Amerika. Masaya kami ngayon dito
At nakakatuwang isipin na hindi na ako natatakot na buhay pa si Jonah. Habang kinukwento ang karanasan naming mag-asawa, ang karanasan din na iyon ang naging tulay din namin para lalong maging matatag sa buhay. Wala na rin kaming balita kay Yuri at Tina, maging sa Baryo Pusay. Gayunpaman, sana nasa maayos silang kalagayan. At sa pagtatapos ng kwento naming mag-asawa, isa na lamang po ang mapapayo ko. Huwag basta-basta magtitiwala sa iba dahil baka iyon pa ang hihila sa'yo pababa.